Kami lang na mga lokal na lalaki sa bangka. Tara, manghuli tayo ng isda, tol. Hindi natin kailangan ng tae, bituka lang. Mukhang tama naman yon. Mga tol, kakalapapag lang natin dito sa Fiji. Papasok tayo sa matinding adventure pare. May plano rin ako. Gusto ko kayong isama sa paglalakbay na ito at makatulong sa Fiji kahit paano. May maliit akong idea. Hindi ko muna sasabihin lahat, pero tiyak, gugustuhin niyong makita ang ending ng video na to. Balikan natin kung paano ito nagsimula, isang matinding adventure. Tara, simulan na natin. Tara na, let's go! Ayos mga tol, nasa airport na tayo ngayon, dala ang GoPro bag. Papasok tayo sa matinding adventure pare. Hinahinaan ko ang boses ko dahil natatakot ako magsalita sa harap ng marami. Kadalasan tayo-tayo lang. Pero ngayon, nasa airport tayo papunta sa isang espesyal na lugar para sumali sa GoPro Creator Summit. Hindi ko talaga alam kung ano mangyayari. Kasama ko kayo dito. Hindi ito posible kung wala kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ito naging posible. Napili kami kasama ng ilang tao na lumipad papuntang Fiji para gumawa ng GoPro content kasama ang team at mga tao nagpapatakbo ng GoPro. Oh, astig ito. Kita-kit sa eroplano, pupunta na tayo roon. Uy mga tol! Kakarating lang namin sa hotel room. May mga nyog dito na may nakaukit na GoPro. Mag-e-explore lang kami ng kaunti. Hindi ko alam ang mangyayari. Sa tingin ko, gabi na siguro. Mga 9:30. Kaya malamang matutulog na rin kami. At bukas, kailangan naming gumising ng sobrang aga dahil magiging wild ang araw. Mukhang magsusurfing ako kasama ang mga bago kong kaibigan. Tignan nyo, may malaking kama kami. Isa lang ang dapat gawin kapag ako at kayo lang nandito. Hindi ko alam paano naging 11:00 na at mataas pa rin ang energy ko. Kailangan ko pang gumising ng 5:00 para mag-surfing bukas. Diyos ko! Kakatapos ko lang maligo. Sobrang pagod na ako ngayon. Nagsisimula na kaming mapagod. Masasabi ko lang, mas okay na ito kaysa sa mga lintik na bangin, liblib na dalampasigan at mga lintik na kuweba ng paniki na tinulugan ko nito ang mga nakaraang episode. Nandito kami sa napakagandang paraiso ng Fiji. Hindi ko alam ang paligid dahil gabi kami dumating. Sasama kayo bukas. Magiging wild na araw ito. Di ko alam mangyayari, pero magkita tayo doon. Astig ito. Magandang umaga sa inyo. Unang araw ng GoPro Creator Summer ngayon at nagising ako sa sobrang lupit na tanawin dito mga tol. Tignan nyo kung gaano ito kaganda. Mayroon tayong mga puno ng palma, sobrang linaw na tubig at mga bangka dito. May mga isda ring dumalangoy sa paligid. Di naganahan na ako mga tol. Malapit na tayong mag-surfing sa reef. Excited na ako. Magandang umaga tol. Kumusta? Ayos lang tol, ayos lang. Ayos lang. Sasakay na ako sa board ko. May dalawa pa akong board dito, parang 3 pa yatang board. Sige mga pare. Baka mamatay na lang ako sa ere at pati mga magulang ko mamamatay din. Hanggang dulo ng mundo. Kung sinubukan ng mga hangin, sarap magtaka. Mga pare, malayo-layo na ang narating natin sakay ng bangka. Mga 1 oras pa papunta sa Fiji. Sa likod, may mga kainan at nandito ang buong GoPro crew. Patiin niyo naman mga tol. Buong crew nandito na. Naghahanda na kami. Pupunta na sa tubig. Sana makakuha ng malulupit na alon. Andito ang mga magagaling na creators. Kita-kit sa tubig. Tara na! Sige, tara na.
Kakatapos lang namin mag-surf ngayong umaga. Nasa ilalim ng bangka ang crew at nagre-relax. Pabalik at kakain na kami. At pagkatapos nun, hindi ko talaga alam kung ano na ang susunod na mangyayari. Bahala na, kumbaga. Kaya, tara na! Grabe talaga dito ngayon mga tol. Diyos ko. Tingnan nyo to. May GoPro bull-buller tayo. Mukhang may pangsalubong na ngayon. Tara na! Surfboard sa isang kamay. Niyog sa kabila. Tignan mo to. Tara na! Ang ganda mga pare! Astig na GoPro ang nagayos ng lahat para sa ating ngayon. Umiinom ng buko sa Bloody Paradise. Iba ito kaysa sa pagsusurvive sa isla, pero tatanggapin ko na lang. Di dati kasing tamis na ngayon ang buko na yan, baby. Grabe pare, tignan mo to. Andito ang buong GoPro crew, pati lahat ng tao sa tabing dagat na yon, mga pare. At yung mga tao mong nag-skydiving, papunta sa isla nating na yon. Grabe, nakakabaliw to pare. Meron tayong parang survival game scenario na nangyayari ngayon, kasama lahat ng GoPro creators at buong GoPro team. Grabe, wild dito. Tara na, paparating na sila. Takatalo lang nila mula sa eroplano dun sa taas. Sobrang iconic nito. Tignan mo to. Grabe pare. Ano? Ang astig nun? Sobrang iconic? Tinawagan na kami. Pupunta na talaga kami sa helicopter niya nasa dulo ng dock na to. Lilipad kami gamit ang helicopter na to. At tatanungin ko talaga si Kapitan kung pwede kong buksan ang pinto at tumalon palabas. Hindi ko alam kung papayagan, pero susubukan pa rin natin. Alam nyo na kung paano to? Magiging matindi to, tol. Astig to. Tara na! Sige mga tol, nandyan lahat ng GoPro Creator Summit crew at yung mga lokal, inibitahan nila ako dito sa bangka. Saan tayo pupunta kuya? Dadalhin ka namin doon para sa spearfishing. Spearfishing. Sige, tayo lang ang mag-spearfishing kuya. Walang iba sa bangka. Oh. Ano ang babarilin natin? Diyan mismo. Diyan mismo. Gamitang ano? Ano? Siguro meron. Cotic bluefin. 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 GTs. JT's. Oh, Spanish mackerel. Spanish mackerel. Spanish mackerel. Tatalon tayo sa tubig, tingnan ko makakahuli ng isda o pangtanghalian mga pare. Tara, ako lang at yung mga lokal dito sa bangka. Kumuha tayo ng isda pare. Kumuha tayo ng isda, sabi nila maghanda. Tatalon tayo sa tubig, may fringing reef sa paligid. Ang lupid dito mga tol. Tatalon tayo at titingnan anong mahahanap natin. First time ko mag-spearfishing dito sa BG. Pasok na sa tubig, tara na! 1280. Ayos mga tol, pagkasumid namin ng konti, wala kaming masyadong nakita. Dinala ako ng mga tao sa bangka sa isang isla at may lumapit sa akin na astig na lokal na si Tim. Nagpakilala siya ng masaya at naisa kong isama sa spearfishing nang makita niya may dala akong baril. Tinanong ko siya ng ilang bagay mga tol at ganito ang naging usapan namin.
Diyan ang pinakamagandang lugar mang isda sa dagat. Yan na yon. Woohoo! Tara na mga pare! Tara na! Tara na! Woohoo! Ayos mga pare! Kakalapag lang natin dito sa isla at nakuha na natin ang isda at yung astig na yon nandun lang sa unahan. Ang gagawin natin ay lilinisin natin ang mga isda na ito. Tingnan mo to rito. Makikita mo na ito ang malaking cod na binaril ni Timbo at nandito rin ang iba pa. Magandang coral trout ito. Tinatawag namin itong unicorn fish. Baka maalala ninyong nakabaril ako ng ilan nito sa Indonesia. Masarap talaga ito. Lilinisin natin siya. Paano mo siya lilinisin? Dito sa tabing dagat natin siya lilinisin. Sa tabing dagat, inihahanda ko na ito. Dahon ng niyog dito mismo. Ilalagay mo ito sa dahon ng niyog. Oo. Balatan mo ba ito o aalisin lang ang laman loob? Alisin lang ang laman loob. Alisin lang ang laman loob. Kuskusin muna. Kuskusin muna. Tatagalin mo rin ang mga kaliskis. Kakayasin mo at aalisin ang laman loob. Nagkakaroon ba sila ng lason tulad ng sigwatera? Alam mo ba kung ano ang sigwatera? Oo. May sigwatera ba ang mga ito dito? Pero hindi ngayon. Hindi ngayon. Oo, may panahon para dyan. May panahon din para sa malayon. Kailan ang panahon? Siguro mga sa tingin ko, sa susunod na buwan. Sige, Karaniwan, yung malaki. ako yung malaki lang. Sige, may sigwatera yan. Nagkasakit ka na ba dati? Hindi pa kailanman. Tinatanggalan natin ang kaliskis ang isdang ito. Tingnan mo yan. Ayan na, tingnan mo yan. Ayan ang mga laman loob dyan. Ngayon, yan tiyan, handa na yan para ihawin. Napakaganda talaga na coral trout. Ayan na. Ngayon, malinis lang isa. Iyan ang mga laman loob. Laman loob. Ang istang unicorn. Masarap itong gawing barbecue pare. Oo. Medyo mabaho. Medyo mabaho. Ang baho ng isdang ito, di ba? Oo, sobra talaga. Sa totoo lang, may pagkakaiba sa amoy ng isda mga pare. Depende kung vegetarian ng isda o yung mga kumakain ng ibang isda o mga maliliit na isda. Yung mga vegetarian na isda, mas mabaho talaga sila. Kagaya nitong isa, amoy na agad. Maraming taba sa loob nito. Maraming taba sa loob nito. Ano ang nasa loob? Dumi. Oo. Sige, alisin mo ang dumi at kainin lahat ng laman loob. Oo. Hindi ko alam kung tama yan pakinggan. Huwag mong kainin ng tay. Huwag kainin ng tay. Kainin ng laman loob. Huwag kainin ng tay, laman loob lang. Tama naman ah.
Katapos lang namin tanggalan ng laman loob ang isda at tinanggalan na rin namin ng kaliskis. Huhugasan ko lang ito dito sa tubig na to. Huwag masyadong. Salamat GoPro. Dahil sa inyo, nandito ako ngayon. Nakuha natin lahat ng isda at may mga lokal na naglilinis ng mga ito. Ang sarap kuya, no? Kakahuli lang ng isdang ito, mga kalahating oras lang nakalipas. Oo. Kakainin mo ito sa hapunan mamaya. Mapupunta yan sa tiyan ko. Oo, sa loob ng isang oras, nasa tiyan mo na yan? Hindi nyo alam kung gaano ito kasarap. Ito ang dahilan kung bakit natin to ginagawa. Itong astig na kuya na to, hindi alam na YouTuber ako. Sinabi ko, tapos tinanong niya ang pangalan ng channel ko. Sabi ko, Offshore Tales. Oo, Pat. At sabi niya, sa tingin mo ba? Para may nakita na ako. Stig. Sige. Oo. Ang astig doon mga pare, no? Hindi nyo alam. Sumama ka lang mga isda kasama ang mga lokal dito sa isla ngayon. Tapos pagbalik mo, malalaman mong nanood siya ng mga video. At maya-maya, ikaw naman ang mapapanood sa video, tol. Gagawin ko yan, tol. Maraming salamat sa pagpunta. Tara, tol. Ito talagang mahalaga. Oo, pare. Kita na. Tungkol ito sa pagkikita, karanasan, kultura ng bowl, at masasayang sandali. Tol, Oo. yan ang mahalaga. Uy mga kaibigan, lumubog na ang araw ngayon at sa tingin ko, papalubog na talaga. Kailangan ko nang umalis ng isla mamaya para sumama sa GoPro crew pabalik sa mainland. Dahil isang araw lang ang mission namin dito. Pero nandito ang tunay na alamat, si Tim Timothy. Timothy. Tinanong ko siya, Timothy ba talaga? Sabi niya sa Fiji, oo, Timothy. Ang pangalan ko ay Timothy sa Fiji. Timothy. O sige, kakaiba talaga ang pagbigkas nila dito mga kaibigan. Heto ang lahat ng isda na nakuha natin ngayon. Sobrang saya! At sabi mo, hindi ka masyado kumakain ng sariwang isda dito sa isla na to. Oh, mas madalas akong kumain ng karne. Mahilig ka pala sa karne. Anong klaseng karne? Manok at tupa. Manok at tupa lang, kaya walang sariwang isda. Walang sariwang isda. Sa tingin ko, masaya ang mga lalaki dahil may sariwang isda sila mula sa isla. Masaya ang lahat. Masaya ba kayo? Itinuturing ba itong magandang isda sa kultura ninyo? O hindi? Gaano nakatagal mula nang huli kang sumisid at manghuli gamit ang sibat? Mula, bata pa lang ako, nagsisisid at nanghuhuli na ako ng isda gamit ang sibat. Sige, Kaya itong isda na to, ito ang isda na numero 1. isda na numero 1 para sa'yo. Ang saya dito sa Fiji. Ilang taon ka nagsimulang manghuli ng isda gamit ang sibat? Siguro mga 15 anyos ako noon. 15 anyos! Oh, lumaki ako sa Suwa. Kaya nang makabalik ako sa baryo, pagkalipas ng matagal na panahon, nagsimula ulit akong mangisda. At natutunan kong makipag-usap at mangisda mag-isa. Natuto kang mangisda mag-isa. Sige. Yun na yun. Sige mga kaibigan, narinig niyo dito. Meron tayong tunay na alamat. Wild ang araw na ito. Nakakalungkot na isang araw lang tayo magkakasama. Pero mag-iwan kayo ng komento ngayon mga tol. Kung sa tingin nyo, dapat akong bumalik dito o dapat pa tayo magkita ulit sa hinaharap at mag-spearfishing o kung anumang ganon. Kaya tara na bro, gawin natin yan. Maraming salamat talaga. Maraming salamat talaga bro. Grabe ang naging adventure natin ngayon. Tara na! Noong oras na yun mga tol, hindi ko alam kung gaano kahalaga ang isda para sa mga tao roon at kay Tim. Sana nagustuhan nila. Ito ang mahalaga. Tumutulong tayo at sumasabak sa matitinding adventure. Ang saya talaga pare. Sobrang saya sa pakiramdam. Pero sa susunod na linggo mga tol, may panibago tayong adventure. Bagong isla, bagong tubig at bagong mga hamon. Grabe, magiging matindi ito. Kita-kits tayo doon mga tol. Yehoo!